Good day. Isa uling mapagpalang umaga po sa lahat. And right now, we will be continuing yung atin pong naputol na part wherein we talk about the render or creation and the ruin. Once again, still on the topic of the gentle molding. Gentle molding pero mamaya, you will see. Bakit ba gentle pero may friction? Why? But for everything else, we will go ahead and have a prayer and then we will read our key verse for this day. All right? Join me as we do the prayer now. Lord God, we thank you for this hour once more. Nawa po ay samahan nyo kami ang mga puso namin ay inyong patuloy na ihanda at ang inyong lingkod ay maitago lamang sa likuran ng inyong krus. And may this message, though a continuation, be an impact to everyone. Nawa po ay ito po yung maging buto na magbubunga ng marami sa iba't ibang kapanahunan. Kayo po manguna po sa amin sa oras na ito and guide our tools and everything na amin pong ginagamit ngayon. From devices unto the connections. Marami po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Alright, before we continue, join me in Second Timothy chapter 2 verses 19 to 21. I'll repeat, Second Timothy chapter 2 verses 19 to 21. Siguro I'll read in Filipino, so whatever version you use, welcome. Alright? Ngunit matibay ang saligang itinatag ng Diyos at tinatakan ng ganito. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang sa Kanya at ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Verse 20. Sa isang maharlikang tahanan, hindi lahat ng kasangkap-kapan ay ginto at pilak. Meron din ang mangyari sa kahoy at luwad. Ginagamit sa mga tanging pagkakataon ng mga kasangkapang ginto at pilak. Ang yari sa kahoy at luwad ay ginagamit araw-araw. Verse 21. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa mga kasangkapang maringal at pinapakinabangan nakatalaga sa kanyang Panginoon at laging handa sa anumang mabuting gawain. So let's praise the Lord for the reading of that word. Tayo po yung babalik sa ating topic ngayon. And basically, tayo po ay umiinog or umiikot lang sa konsepto ng isang potter or magpapalayok. Sa mga um, na-miss po to nung previous session, once again po, ang amin pong location ay malapit po sa San Juan, Batangas. So basically, if you will be going to Lemery, marami po diyang mga potters, ano po, nagawa ng palayok. Minsan sa, well, palayok-palayok na pang pagkain, yung iba naman na paso. Ano po. And if you will be going to Lemery, Batangas, yan, nadaanan niyo po yon mga tendero ng mga palayok. And basically, um, there's a procedure na very amazing na kahit kita namin ginagawa ng magkapalayok, ay namamangha kami. Ano po. And we have talked about earlier tungkol sa paggawa at pagkasira. Alright? And when we say pagkasira, yun po kasing konting kudlit ng bula. Kumbaga habang ginagawa yung palayok, medyo nagkaroon ng konting singaw. Yan, nagkaroon ng konting um, kumbaga maling press. Siguro may impurities. Yan. So, ang ginagawa doon ng potter, siya mismo ang bumabasag nung palayok gamit yung martilyo. Yan. And then, ginagawa siyang powder. Alright? Yun yung po yung isang image dito. And from that ruin, parehong powder, parehong clay, ginagamit ulit para bumuo ng panibago. That's why, if we will continue
itong Jeremiah 18 verse 4, last time the ending was marred, nadumihan. So may damage. Hindi perfect. Sa mga QA po ang naging trabaho diyan. So uh, we mean here na may konting singaw. May maliit na gabok. Yan. Yan yung mga konsepto dito. But then, even though it was marred rather, in the hand of the potter, he made it again. So, in Filipino, sa Jeremiah 18 verse 4, kung tayo gagamit po ng direkta, yung direct translation, without looking at the Filipino Bible, um, sa kamay na magkapalayok, hinuhubog uling panibago. Yan. Yung clay. Siyempre, as I said earlier, yung clay na galing sa unang nasira. Alright? Now, interestingly, okay, abang ako pinag-recall nito, although I have shared this message in the congregation face to face, isang bagsakan kasama nung first part. Ngayon ko lang napansin na meron palang gantong element. So when we were broken, syempre when we say impurities, that is equated to darkness. Alright? So, ito ngayon. Hindi nagkataon na we have the verse in First Peter 2 verse 9. All right? If you have your Bibles with you, yan, once again, digital man or printed. So, unang Pedro, chapter 2, verse 9. Okay? Sa mga nakatagpo na, salamat. Sa mga hindi pa, yes, you can still have time. I'm still browsing down sa aking digital copy. Alright. Sabi dito, tatapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos, pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng Kanyang mga kahangahangang gawa niya. Okay. Sinabi rin niya, siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang paglagala sa kaliwanagan. So maybe I'll focus on that part. Okay. Kasi common na yung una. We always hear those na lahing hinirang, saserdote ng hari, yan, common na, pinili ng Diyos. But then, the definition of the church or the Christian itself is basically mas luminaw from its reference dun sa um, tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Yan. Kaya sa English, meron tayong tinatawag na called out ones. Okay, kaya nga po yung ating application last time, yung first part is humility. Kasi if we will forget kung saan tayo nagmula, posibleng yumabang tayo, possible na tayo ay maging parang mga pariseyo. Alright? But then, First Peter 2 verse 9, yes, napakaganda ng description ng Bible sa atin. But, ang sabi, tinawag mula sa kadiliman. So, when we fell into the power of sin, well, of course, discussed earlier on the first part, tayo ay tinubos ng Diyos at yung word na in the hand sa Jeremiah 18 verse 4, nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. In the hand. Kasi hindi naman yan nasira, hindi yan nawasak, lagi nahawak ng potter. Kung minsan, may mga times na yung palayok nasisira dahil sa placement nito. So let's say, yung potter may sariling isip, matigas ang ulo, no? Yan. Nahulog, nadurog, yan. So if we will take it that way, it means in the hand of the potter. So the potter is taking you out from the dust. Yung potter, kinukuha ka. Ito nga interesting eh. The word hand in the Hebrew terminology is power, means, and direction. Alright? Now, going back. When
we were marred by sin bago tayo nakalapit kay Jesus. Basically, I should say this. Wala sa ating may kakayahang lumapit sa Diyos, kahit isa. In terms of theology, we call it as the total depravity. All right? So, it takes the hand of God to get us out of that darkness na sinasabi sa 1 Peter 2 verse 9. All right? So, that means, ito yung lagi kong nauulit at nababanggit. Um, it is not us who chose the Lord, but it is the Lord who chose us. At ang tinutukoy ko po ay hindi lang po yung calling. Kasama dito yung mismong kaligtasan. Alright? Now, why? If you could still remember, John 6:37. Sige, I'll also make it here. So, Juan 6:37. Yeah. Okay. Baba ko lang. Medyo mahaba kasi sa digital app. Okay. Um, Here. Nasa dito ni Jesus, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. So, ibig sabihin, kaya ka pala lumapit kay Jesus, kaya mo in-acknowledge si Jesus kasi it is the Father who brought you to Him. Okay? Linawin ko yun ha. Why? Dahil tulad ng basag-basag na bahagi ng palayok, it is the hand of the Father that picked you. Walang magic to na kusa tatayo yung basag-basag, tas lalapit sa Father. Walang ganun. The Father will move His hand, pupulutin isa-isa yung mga nabasag, and will make it good again. Alright? And, interestingly, okay, that is the situation. And the word Father here is Yasar, or dati sabi ko noon ay you sure, you're sure. Alright? Yatsar or spelling Yatsar, but Yasar sa ibang basa. It means to mold or to determine. So, siya may control. Alright? At kapag siya ang may hawak niyan, if God is the holder of the salvation that we have or we can have, I will assure you, walang maaalis. Alright? Okay, yan. Okay, so, that's the whole thing. Okay, now, John 6:37, it's the Father who, sabi ay, sige na nga, um, ipinibigay sa akin ng Ama. Ayan. So, the Father to the Son. And then, if you will continue, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. So, selyado sa tatay, sa ama, sealed sa anak. Okay? And of course, not to mention the Holy Spirit. Okay, we have other verses for that. But for the meantime, Father and Son muna. Okay. Now, question is when? May sagot. Okay. Ito, nasabi ko na to nung parang last time, yung sa previous session, sa Ephesians 1 verse 4. And once again, if you are looking through your Bibles, Ephesians, Efeso 1:4. Hold on. Putin ko lang sa aking Bible, digital, but you have your own? Yes, go ahead. Ito. Okay. Verse 4. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, kay Kristo, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Wow, grabing timeline to. Bago pa nilikha ang sanlibutan, meaning, bago pa may lumapit sa yung, uh, well, it could be a pastor, could be a Christian, whoever, na lumapit sa iyo.
to share the gospel. God had set a certain time and date na wala kang magagawa kundi lumapit sa Diyos. Alright? That's the whole idea. Okay? Kasi ano pa bago pa nilikha ang sanlibutan, wala ka pang wala ka pa sa day 1 sa tiyan ng iyong mommy. Yan. Alam ng Diyos yung mismong araw na yon. Sino yung magiging instrument para mag-share sa'yo ng gospel, para ikaw ay kumilala sa Lord. Alright? So, that's an idea about that. And kung sino nag-set nito, basically, it's the Father. The Father who give it to the Son. So, tayo ay babalik sa John 6:37. Okay? Now, dahil sa dalawang bagay na to, tayo ay mapupunta sa John 15:16. Yan. Alam ko napaka-common nito. Lagi itong nababanggit. Juan 15:16. Babaros ko rin. John 15 verse 16. Wait lang ha. Here. Okay. Sa mga may katuruan na sinasabi na sila ang pumili sa Diyos, sila ang naghanap sa Diyos, sorry. John 15:16 says, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili sa inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay pagkakaloob sa inyo. Wow. Hindi kayo ang pumili sa akin. Wow. Yan talaga yon. Okay? So, in the hand of the potter, sa kamay ng magpapalayok. Ito, ngayon ko lang na-realize. Nung si David nagkasala, pinapili po siya ng propeta. Basically, kung anong parusa ang gusto niya. Actually, tatlong parusa yon eh. I just forgot the exact verse. Pero tatlong parusa yon na yung dalawa is parusa na dadaan siya sa kamay ng mga kalaban niya. Yung pangatlo is siya ay paparusahan ng kamay ng Diyos. Okay? Yun ang konsepto nun. Now, ang choice ni King David during that time is to fall into the hand of God. Bakit daw? Kasi daw ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay mabuti. Kaya kahit naparusahan siya ng Diyos, understood niya. Number 1, ang Diyos ay banal. Number 2 is God is good. Number 3 is God is loving. So, with that said, the hand of God, kaya nga yung concept na kapag ang Diyos ang humawak, walang bitawan. Hindi yan katulad ng hinawakan ka ng, well, I'm not sure any one of you kung kayo ay familiar, but ako po may mga friends na nung college na wall climbing. Yan, yung bundok tapos hindi hiking. Talagang bato yung hinahawakan para paakyat. Ano po, vertical ang hawak. Meron daw pong paraan ng paghawak na um, hindi mahuhulog yung hinawakan. Ano po, ang hinahawakan daw doon ay hindi yung palad, kundi yung um, forearm. Sayang hindi nyo kita eh. Pero technically, ang mangyayari dyan is parang tali na yung kamay ninyo nung magkahawak, kasi nga bundok yon, kailangan ay naka-strong grip, nasa forearm ng bawat isa. Parang, um, kumbaga kung may bibitaw man na isa, yung isa nakalagay pa rin. Hindi siya mawawala. Ganon yung kapit na sinasabi. Alright? Um, with those concept in mind, ganoon yung kapit ng Diyos sa atin. God is never going to let go of you. Mamaya malaman nyo kung bakit. Okay? I will go to that point. But then, galing sa marred position, marumi, madungis, basag, durog.
kinuha ng Diyos sa kanyang kamay at dadaan, He made it again, turn back dun sa magandang image na gusto niyang gawin. Okay? Yung word na again sa Jeremiah 18 verse 4, He made it again is has the meaning of turn back, and apparently sa bagong tipan, when we say turn back, yun palang image of Christ-likeness na sinasabi natin lagi. Hindi lang ako, pati ng mga ibang preachers. It is actually the very image of Adam in Genesis chapter 1. Ulitin ko, baka hindi nyo nahabol. The Christ-likeness that preachers are talking, yung lagi namin sinasabi, yung uh, pagiging katulad ni Kristo, hindi po yun bagong idea. Yun po ay imahe ni Adan sa Genesis chapter 1 bago siya nagkasala. At doon ibabalik ng Diyos ang lahat. Alright? Ganon yung konsepto ng Christ-likeness. Hindi po ito yung bagong idea na freshly new. Sa ating mata, oo. Kasi tayo ay nanggaling sa maruming aspect. Nagmula tayo sa maruming bahagi. Pero sa mata ng Diyos na nagplano ng lahat, nag-create ng lahat ng bagay, that Christ-likeness is returning into the image of Adam sa Genesis chapter 1. Alright? Ganon yung idea. Now, in the hand of the potter, so he made it again. Well, that's the first part. Reconstruction. Ang tawag po dito ay reconstruction. And gentle to in a way kasi sino ba naman ang kukuha ng bubog ng mabilisan? 'Di ba isa-isa mo kukunin 'yan. Alright, yung mga palayok natin diyan, maliban lang kung ikaw ay gusto mong masugatan, edi kunin mo ng mabilisan. Pero normally, ang isang palayok or ceramic, pag nabasag yan, hindi mo yan kukunin ng um, yung kakamayin mo lang, tapos mabilis. Kung kamay ang gamit mo, dahan-dahan yan. Okay? Dahan-dahan mo yan kukunin. At hanggat maaari, wala kang iiwanan ni isang bubog. Well, first of all, safety reasons. Baka may ibang sugatan, syempre. Second is, kung ikaw ay potter, gusto mo walang maiwang element dun sa unang paglikha mo nung palayok, syempre. Alright? Yan po yung idea natin dyan. Okay? Now, in the hand of the potter. Okay, now we will continue. He made it again. Okay. Um, the next phrase on Jeremiah 18 verse 4 is, another vessel as seemed good to the potter to make it. Ayan. Okay. Another vessel. Okay. So, yung kanina, ibabalik mo siya dun sa image ng Genesis chapter 1. Alright? So, that's the identity. Okay, identity. This time, another vessel. Alright. Well, when I saw this, it means next or other. Kasi somehow, nung magkasala po ang tao, nawala yung purpose eh. Natanggal yung kanyang kadahilan ng mabuhay. Na para bang nabuhay na lang yung tao na, tayong mga tao na parang ipis. Ano po? Yan. Kasi nga, naging alipin tayo ng kasalanan. Yan. But then, when the reconstruction happens, syempre, ang kasunod doon ay reflection na. Alright? What will happen here is this. The vessel will be made new. Yung iniisip natin dati na wala na, kada simbahan, sunog ako. Sobrang dami kong ginawang mali. Yung ating iniisip na ako may silbi. Yung ating iniisip na ako may kwenta. Okay. In this case, may iba yon. Because you will find your purpose
in the reconstruction of God into your character. Hindi ko alam kung ano yung specific nun, but basically we have it already na the chief end of man is to glorify the Lord, God, His God, in eternity, forever and ever. Okay? So worship. Okay, now, kung ano man yung specifics na yon ng iyong pagkatao na magiging way para sumamba sa Diyos, whether it's a talent or let's say tools o kung ano man, God knows those things. Alright? But then, another vessel, yung purpose na wala ka noon, magkakaroon ka. Okay, kaya kahit na ano mangyari, hindi ka bibitaw sa yung patutunguhan. Yes, pwedeng madapa. I will go there later. Pwedeng madapa, madapa ka, titisod, maraming dahilan, maraming factor. But the thing is this, another vessel. We all love second chances. Alright? But, as we continue, I will show to you na ang chances ng Diyos, sorry, sa kanyang mga mananampalataya or believers, hindi lang second. Alright? Now, I will continue. As seemed good to the potter who make it. Yung good dito has the word yashar. Okay? Yung mga nakikinig kanina, gets niyo ako. Okay? Yung potter, yashar din ang basa. Yung good na adjective, yashar din ang basa. Right and pleasant. So, when I was reading the pronunciation, ako lang to ha. When I was reading the pronunciations, naisip ko bigla, hindi kaya gustong i-reveal ng Jeremiah 18 verse 4 na the potter is good. Catching up? Again, if the pronunciation of the word potter is yashar, and the pronunciation of the word good in Hebrew is yashar, then parehas, meaning the potter is good. Well, yun lang po yung aking tingin kasi parehas kasi ng interestingly, parehas siya ng pronunciation eh. Okay? I was looking through, parehas siya ng kakabasa. Alright? So, yashar. Okay. Now, dahil good ang potter na gumagawa ng another vessel, let me tell you this, the chances will not be only second. Alright? So, of course, we should say na yung second chance natin is nung tayo ay gawing new creation. We know the verse. For any, if anyone is in Christ, he is a new creation. Alright? And yun ay nasa 2 Corinthians 5:17. Okay, so yun ay yung simula ng ating second chance. Alright? Kasi tayo ay nanggaling sa marumi, nanggaling sa basag, nanggaling sa wasak. Alright. Now, it will not end there. Kasi nga, ang next question, okay, naging Christian. Pero ang tanong, hindi na ba nagkakasala? Okay. The hardest question to answer. Because to answer that question, ang sagot dyan is, ang isang tao habang nasa katawang lupa, yan ay lagi madarapayan. Kakamali. Okay? One way or another. Anong pagkakaiba? Ito, I usually tell this. Ang isang difference ng isang taong binuhay ang espiritu para sa Panginoon is kapag may nagawang mali, may conviction. Okay? May conviction. When we say conviction, panloob yun. It is not necessarily nakikita agad. Somehow, sometimes yung iba tinatago pa nga yun eh. Defense mechanism. Pero, the whole thing is, deep inside the person, may nagpapaalala na mali yung nagawa niya. Alright? Hindi yan katulad ng time na bago ka lumapit kay Christ,
na okay lang sa yung gumawa ng mali. Magkaiba yun. Okay? Yung tipong tatawa-tawa ka pa after mong gawin yung yung isang bagay na um, let's say, obviously, mali talaga. Ano po? Okay? So, yan yung idea ngayon with that matter. Alright? So, let's move it in. Another vessel to work it in. So now, here. Yun ang 2 Corinthians 5:17. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Alright. Now, atras tayo ng konti kasi sa parehong book, 2 Corinthians chapter 3, verse 18. I'll check lang kung 18 nga or 15. Pero nandun yun. Parehong book lang. 2 Corinthians chapter 3, yan, verse 18. Pag hindi, 15. Pero kasi parang ang writing niya ng 8 at 5 is almost the same. So, I see, 18 nga. Okay. Sabi dito, at ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. Pertaining to similarity to Moses. Kasi si Moses po kasi, during the Old Testament times, kapag siya ay nakipag-usap kay Yahweh doon sa bundok, pagbaba niya, sobrang liwanag ng mukha niya. Ano, yung walang makatingin sa kanya. Okay? Kasi yung holiness ni Lord ay nag-reflect sa kanya. Okay? Okay, now, at ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon, yan, like Moses nga, na siyang espiritu, ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Alright? So, yan yung konsepto ngayon ng from glory to glory. Inch by inch. So, let me just encourage you in this. Ikaw ba ngayon ay nasa stage na yes, you believe in yourself, alam mo sa sarili mo that you acknowledge Jesus as your Lord and Savior. Pero para bang, Lord, ba't ganon? Parang wala nagbabago. Parang. Alright? But still, in you is developing the conscience na kapag may maling nangyayari, you know what to feel. Hindi do ha, feel. Alright? Now, let me encourage you with this one. From glory to glory. Hindi lahat ng pagbabago nakukuha ng overnight. Alright? Yung iba nga, 10 years, 20 years bago nawala. Okay? May mga alam mong ganyan. But the case here is this. Ang importante, nagpro-progress. Alright? Lumalakad ka pauna. Ang tawag dito ni John Maxwell is failing forward. Kakamali ka, madapa ka, bangon. Pagbangon, lakad pauna. Hindi palikod. Okay? Lakad pauna. Now, that is changing from glory to glory. Why? Let me encourage you with one more thing. Kasi, hindi ka titigilan ng Diyos hanggat hindi mo nakukuha yung image ng Christ-likeness. Oo yun. Okay? Sabi nga nung isang verse na lagi kong binabanggit. I think, oh yes, Philippians chapter 1, verse 6. Ito, si Paul, sure na sure, sinabi niya to, tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Wow. Si Paul, sobrang bold. Sabi ni Paul, I'm sure, sigurado ako 100%. Kayong mga binabahagi na ko ngayon ng mga genuine believers. Yes, dadaan kayo sa mga pagsubok. Sabi nga sa Hebrews chapter 12 ba yun? Or 14. Ang anak ay pinapalo. Totoo naman. Ang pagka nagkakamali, pinapalo yung anak. But then, hindi, hindi siya tinatakwil. Alright?
But still, ang point ni Paul is this, tinitiyak ko, sure si Pablo, for someone who is reading the law, alam niya, yung batas ng mga Hudyo, the Pharisees law, Levitical rule, yung buong 613 laws na yan. Alam niya lahat yan, head to toe. Alam ni Pablo na kung sinimulan ng Diyos na ikaw ay tawagin, sabi nga natin sa unang point, yung sa in the hand of the potter, it is not us who chose Jesus, it is Jesus who chose us. Kung sinimulan sa ganong estado, tuloy-tuloy ang biyaya hanggang sa si Kristo'y bumalik. Ayan, ano. Kaya exciting to. Alright? Now, that part is where I usually say it starts with grace and it is sustained by grace. Okay? Kaya ka magkatagumpay sa mga pagsubok mo towards Christ-likeness dahil sa tulong ng Diyos. Hindi dahil sa sarili mong lakas. Alright? Now, with that said, yung pangakong yon sa Philippians 1 verse 6, stable yan. And I should say, I will be standing on the same position. I assure you, if God changed you from the day that you acknowledged Him as your Lord and Savior, tutuloy-tuloy yan hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Alright? Now, those are about the potter and the clay. Okay? On the potter's house. May application yan. Pero bagong application, siguro iba lang kataka. Paano po yun? Ang sabi ninyo sa title, gentle molding. Bakit parang ang bigat? Naisip niyo ba yun? Okay? Now, para mag-gets nyo ako, bukod sa image ng isang magpapalayok na nagbibigay ng pressure habang umiikot sa potter's wheel, yung clay, siguro mas maganda ay itong image na to. And hopefully, kayo ay mga, uh, you will be having your dessert later. Ito yung ube halaya. Yan. Okay. Ang ube halaya, sa una, malambot yan habang iniikot. Okay? Habang tumatagal yan, lumalapot yan. Yeah. Kung sino man sa inyo nagluto ng ube halaya, yung tradi style, yung traditional. Alright? Kasi sa amin kasi sa Batangas, nilupak eh. Nilupak ang ginaganyan. Yung may lusong. May lusong na binabayo. Ano po, na nabigat din. Pero kasi iba daw yung sa ube halaya. Nabigat talaga yung haba na ikot. Ano po. Kaya daw ang ube halaya mahal. Okay? Bakit gentle molding? So, kasi si Lord may gustong ikot pakaliwa. Ang gusto mo pa kanan. Okay? May ganun talaga. Alright? Ang gustong ikot ni Lord pa kanan, ang gusto mo pa kaliwa. So, anong nangyayari? Nagkakaroon ng tension. At madalas, unnecessary tension. Hindi naman siya kailangan, pero nangyayari siya. So, first things first, I hope and I pray that after this message, we realize na dapat tayong umayon sa ikot ng process ng Diyos, hindi kumontra. Kasi, kahit tayo kumontra, tayo din na may hirapan. Okay? Mas may hirapan pala. Alright? But, if we will go with the flow of the Lord, pag sinabi ng Diyos na pakanan, pakanan ka. Pag sinabi ng Diyos na pakaliwa, pakaliwa. Edi, mahirapan man. Yung sinasabi sa Matthew na, um, come to me, all you that are heavy laden, and I will give you rest. Dahil ang aking pamatok ay magaan. Yan, yun yung po intro ko doon. Alright? So, gentle molding. Kasi ano gentle gumawa si Lord eh. Yun nga lang, may konting pressure minsan. At pagka kumokontra ka pa, mas nabigat yung pressure. Ano po? Okay. Now, yun po actually yung main point ng buong yung dalawang part natin pag pinagsama. Okay? But, for application, from being humble, kasi nga,
We were marred by sin. Do sa first part, yung sa inyo narinig na first half ng Jeremiah 18 verse 4. May apil ako ngayon, tatlo. Okay? Um, I pray, I would like to appeal na tayo ay mag-edify ng kapwa kapatid. Okay? First Thessalonians 5:11. Actually, 3 points na lang to and then we're done. First Thessalonians 5:11. Okay. If you have your Bibles with you, sige. Sinong unang makakita? Good. Okay. 5 verse 11. Sabi dito, dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Okay? So, this is for edifying. Ang ganda nga sa ESV. Therefore, encourage one another and build one another up, just as you are doing. So, why? Remember po, sabi ko kanina, we are undergoing the process of breaking, pagka-break, bubuo ulit panibago, potter's wheel ulit, pagka may konting sira ulit, si Lord hindi papayag na marumi, babasagin ulit, or mababasag ulit kasi matigas ang ulo, babalik ulit sa potter's wheel. Everyone will enter their own process in the eyes of the Lord. Question, bilang kapatid, ano ka? Ikaw ba yung taga-edify o ikaw yung taga-sipa? Mamili ka. Okay? Kasi kung ikaw yung taga-sipa, mahirap. Sa halip na magamit ka ng Diyos para mag-edify nung faith yung kapatid, mawawala. Or hihina, sorry. Hindi mawawala kasi God will make a way para mag-stay yan. But hihina siya. But hopefully, tulad nga sinasabi ng ating Mama Watera dito, yes, or stuff like that, tayo ay magpalakasan. Okay? So, edify, palakasin, encourage one another, build each other up. Okay? Yun po yung una kong gustong i-appeal sa inyo. And second is loving. John 13. Ako pinag-open na ng app ngayon. 13 verses 34 to 35. Hold on. Ito na. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Bakit daw? Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So, basically, love is one of the seals of Christianity. If we are loving, lalo pa sa estado that we are moving in the process of God's purification or God's molding, gentleman pero may pressure, there must be an element of love. Alright? And lastly, Ephesians 6 verse 18. Okay? I will also appeal to everyone, regardless of our denominations or whatsoever. Ephesians chapter 6 verse 18. Filipino. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo, prayer. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Sa iba may santo pa. Kaya't lagi kayo maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Wow. Manalangin para sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Hindi lang po ito yung mga leaders although primarily sa leaders po nakafocus tong Ephesians 6 verse 18. But when I was reading this, I was thinking, di ba sabi ko nung una sa first part, it is Jesus who chose us. Hindi tayo pumili sa Kanya. So tayo, lahat ng Kristiyano, lahat ng lumapit kay Kristo, basically, sa mata ng Diyos, hinirang yan. So,
Ang tanong, pinagpe-pray ba natin? Or kung nagpe-pray man tayo, anong laman ng prayer natin? Okay? And sa mga present po last time, which is letter H, anong word yung nabuo? Helping, sorry, humble, edifying, loving, and praying. Actually, dumulas ako, nasabi ko na yung word. Okay? Humble, edifying, loving, and praying. Nawa, habang tayong lahat ay dumadaan sa proseso ng Diyos ng paghuhubog, gentle molding, pero minsan masakit. Sana we are helping each other. Tumutulong tayo sa bawat isa. Once again, I'll reiterate. Paano? Pagiging humble, pagiging edifying, pagiging loving, at pagiging praying. Alright? Apat na bagay. But I hope this message touches everyone. And if you want to experience kung ano yung mga nabanggit ko kaninang pagpili ni Jesus, etc., etc., I believe God has touched you one way or another. Pero kung hindi man ako, let God do it. Alright? With that said, thank you very much. And we will go ahead with the prayer uh, so that we may reflect as well habang binabanggit yung prayer po. Alright? And then, the rest will flow from that point. Alright? So, join me in a closing prayer for this message. Panginoon, marami po salamat sa patuloy po ninyong reminder sa amin kung paano nung una you have reminded us to be humble dahil sa aming pinagmulan na karumihan. But then, you have also reminded us to be edifying, loving, and praying for one another. Lord God, it takes grace to do all these 4 points. And also to understand yung mga puntos pong nabanggit mo kanina. But then, kayo po nagsabi through your authors of the Bible and the Bible itself. It starts with grace and sustained by grace. Lord God, we pray na ang inyong biyaya ay aming ma-experience. Make us sensitive to your grace na lagi namang nandyan. Make us sensitive to your power na lagi ring available. Lord God, bless everyone at kung kami po'y dumadaan sa stage ng pagbasag, give us the endurance. Kung kami man po'y nasa stage na ng paghubog, nandun na kami sa inyong potter's wheel, give us the submission to obey you. At kung kami man po ay nasa stage na ininit at nakitaan ng butas, give us the grace to be humble enough to see na kailangan naming basagin, kailangan naming ma-break para po muling buuin ng panibago. Lord God, we pray na kung ano man yung pangapanalangin ng bawat isa na nasa mga puso namin, hindi po nabanggit. Physical, mental, emotional, social, even legal, kung meron man. Kayo po ang nakakita sa needs ng bawat isa. You know what we need to have. You know when to give it. Kayo po ang may taas kapag ito naibigay na. Kayo lamang po ang mapurihan sa amin pong mga panalangin at mga tugon dito. Maraming po salamat and we carefully bring you back the praises and glory to the mighty name of Jesus our Lord. Amen and amen. All right. So thank you very much, everyone. Yes. And from this point forward, yes. So the floor is yours. So turning off the microphone. Yes. Have a great day. Once again, God bless.